Partner Bimar, gusto ko yung sinabi mo, walang tiwala yung mga ibang leader sa South Asia sa leader natin. Mantakin mo ha, kung yung ibang leader walang tiwala kay Bongbong Marcos, no? Paano pa kaya tayong mga Pilipino na nakaranas ngayon na hindi magandang ekonomiya at hindi magandang gobyerno under Marcos admin? So tayo rin, magising tayo, tayo ang direktang apektado eh. Ito nga mga Southeast Asian leader, hindi nga nagtiwala kay Bongbong. Mantakin mo, tingnan mo, nasan si Bongbong Marcos dyan? Yan ang patunay na kahinaan ni Bongbong Marcos pagdating sa mga international mga summit, international event na makipagsalamuha sa international leaders. Wala tayo dyan eh. Mahinang nilalang itong si Bongbong Marcos, isang nakakahiya. Kung sa panahon ni former President Rodrigo Roa Duterte ay sinasaladuhan itong si Duterte ng mga iba't ibang leader, di lang sa Southeast Asia, kundi sa buong Asia at sa buong mundo, kabaliktaran naman dito sa nangyayari kay Bongbong Marcos, para bang sinusuka na ho siya dito ng mga karatig bansa natin, mga kapartner. Alam niyo, hindi magandang epekto sa ekonomiya ng ating bansa. Ito ay bad impression para sa mga foreign investors kasi titingnan mo, kasi ang mga negosyante tumitingin din sa mga leaders. Pag itong leader natin, kagaya ngayon, si Bongbong Marcos, nasa Malaysia yung summit, maraming mga investors din dyan, marami rin mga negosyante nandyan. Pumunta pa nga yung Prime Minister, bagong Prime Minister ng Japan. Nasan si Bongbong Marcos? Bakit wala po siya sa pinakaunang putuo ng mga leaders ng Southeast Asia na kasama yung bagong Prime Minister ng Japan? Anong meron? Anong kadramahan ito? Ito ba ay nakalimutan gumising? Nakalimutan ba niya na merong ganyang kaganapan? O baka naman ban siya sa putuo? Huwag mong isama yan, pambihira. Ang ating imahe dito sa Southeast Asian leader ay no corruption, no to corrupt. Ito ngayon sa Pilipinas, napakalaking issue ang corruption. Di kaya ito yung dahilan na para bang sinusuka ang leader ng Pilipinas dahil wala sa putuok. Malaking usapin po ito ha. Lalo na ngayon nakaranas ang bansang Pilipinas ng sandamakmak na korupsyon sa kanyang pamumuno. Siyempre, nandyan yung Japan. Nandyan yung ibang mga leader, mga galit sa korupsyon. Indonesia, galit sa Kurakot, Thailand, galit sila lahat yan, di ba? Tapos nandiyan, katabi mo yung parang manhid na presidente, nagguhugas kamay, na wala siyang kinalaman sa korupsyon, hindi niya alam, at tinuturo niya yung ibang tao. Nakakahiya pa rin yan, partner. Kahit yun yung punto niya, gusto niyang ipabatid sa mga leader ng ibang bansa na sasabihin niya, wala akong kinalaman sa korupsyon, pero malaki pa rin yung faktor doon sa Speaker of the House na kanyang pinsan Martin Romualdez. Isasabihin ng mga leaders yan, hindi ba yung Speaker of the House ninyo na may pakana sa budget, pinsan mo yan, bakit mo tinutolerate? Bakit hanggang ngayon hindi mo pa rin kinasuhan itong si Martin Romualdez at yung kaibigan niya ni si Saltico? Pwede siyang matanong doon at isang kahihiyan po yan sa ating bansa, mga kapartner. Oo nga, partner, at may punto nga rin yung sinasabi mo na yan na maaaring isa ito sa mga dahilan na alam na or naalarma itong mga ibang mga leaders, ayaw nilang mahawa sa parabagang tilang may sakit na ketong itong ating Pangulo kasi nga Ketong talaga. Grabe ka naman, tila baga, di ba? Tila baga. Kamyohin natin, baka mamaya ma-miskot tayo. Kasi di ba, parang pinadidirihan Imposible naman mga kapartner, gumastos ba naman partner, yung billion na travel expenses pagdating doon, hindi nyo lang isasama ang aming presidente. Sobra naman kayo mga leader dyan. Sama nyo yan! Sama nyo yan! Carpeted pa yung pulang carpet pa, kakulay May nitong mga ating bulaklak pa. Oo. May mga bulaklak pa yung aeroplano. Pagdating doon, hindi sinasama sa picture. Kahit picture man lang, sama nyo yan. Kulang na nga ng partner yung ilaw na dalawa. Para may kanta, hindi kita maiiwanan. Red carpet, tapos daming bulaklak sa gilid kayo, Lisa. At saka si Bongbong. Pagdating pala ng Asian Animal, walang picture. Wala, hindi kasama. Kaya nga ang ganda-ganda ng introduction, ang ganda-ganda ng entourage sa kanya dyan. Gastosan natin ng bilyong-bilyong travel expenses fund. Ngayon partner, ito pang nangyayari sa atin ngayon.
Kasi nga itong si Romualdez, baka malamang alam na po ito ng buong mundo dahil nga sa, 'di ba, doon sa Delaware, may kaso, mayroon ito nasangkot ito doon sa sinasabi di umano, yung binabanggit nga ni VP Inday. 'Di ba, mga partner? At ngayon, mayroon po tayong isang congressman na hindi kayang hindi kayang ipatanggalan ng passport, ipakancel ang passport na isang nasasangkot ngayon dito sa ating flood control corruption sa nangyayari sa ating bansa. Kung kaya siguro, baka napansin na ito ng ibang mga leaders, at teka lang, sandali, hindi ito obra na basta tayo rito makikisama dito kay ano na ito, kay Marcos, dahil baka mahawa tayo. At after all, di ba, may report partner noong nakaraang linggo lang, di ba, na-reaction din natin dito yan, na pang 3 na tayo sa pinaka-corrupt na mga bansa dito sa ating sa Asia. Di ba? So, Southeast Asia o sa Asia ba, partner? Basta Southeast Asia. Asia. So, yan. So, yan ngayon ang nangyayari rito. At siguro mga kapartner, ang isa sa nadahilan nila, nakita nila yung mga interview ni Marcos. Yung nakakaawa siya. Hindi ko alam paano nangyari yun. Walang mga project na. Hindi ko talaga alam. Tapos, basta sumay-sumay na yan, Bimar, ha? Oo. Pagkatapos, sunod na interview niya, sunod na kanyang press release, 10.7 billion 2026 intelligence fund. 4 billion ang intelligence fund nitong 2025. Billion yung intelligence fund mo. Wala kang alam, magtatanong ka sa taong bayan, tapos ngayon, sasabihin mo, hindi ko alam ano nangyari. Paano nangyari yun? Kayong taong bayan, alam nyo ba? Sagot naman ng taong bayan, anak ng teteng, ikaw yung mayroong intelligence fund dyan, ikaw walang alam, kami na wala, kami ang pag-anuhin mo dyan, pagtatrabahuin mo. Ganyan siguro mga kapartner. Kaya, diyan ka muna. Huwag ka muna dito sumali sa amin. Outside ako lang buka muna. Partner Rapi. Baka partner, baka bangag pa, kaya hindi nakapunta sa picture taking. Baka nakasingot ng utot ng demonyo, oh. Kaya nga bangag pa yan, partner, may tama pa ba? Iba pa yung magrugi. Sabi, mas muna, lasing pa eh. Ang muna isama, mamaya yan, pangalawang beses na kasi hilo pa eh. Kitang-kita yung mata pulang-pula, delikado. may mga hukumbitay pa naman yung mga karatig bansa natin. Baka siya yung mabitay. Mamaya na, tigas pa ng pangan. Sagwa, ganyan. Nakalak yung panga. Nakalak pa. Tapos nagpotoo pa. Gano'n, hawak kamay, gano'n na. Kaya kitang-kita, anak ng kamuti. Partner, balik tayo doon sa sinasabi natin na tiwala ng taong bayan. Pero kasi isang political analyst, ang sabi ng isang political analyst, magkakaroon daw ng 1 million pogi points itong si Bongbong Marcos at babalik yung tiwala ng taong bayan pag may pakulong niya itong si Martin Romualdez at si Saldico. Sabi ko naman, partner, gawin na nating 100 million points. Ipakulong ni Bongbong Marcos ang kanyang sarili at babalik ang tiwala ng bayan. Kulang pa nga yung partner na points. Partner, kung ako magbibigay ng points, 100 billion o kaya 1 trillion points. Ganyan kalaki yung points. Ganyan kalaki ngayon ang nawawalang pera sa ating bansa eh. Walang benta yung points nyo, partner. Walang benta yan. Sabi ng lolo mo yan. Hindi. Totoo to. Ito isasuggest ko talaga to sa lahat ng mga DDS. Pag bumaba siya sa pwesto niya, luhuran natin si Marcos, gawin nating santo yan. Gawan mo ng revolto, kaso yung revolto nakaganon. No? I-suggest ko talaga yan. Gawin natin santo si Marcos. Mauna pa yata karoon ng revolto si BBM kung ganon. Kaysa tatay Digong. Alam mo, partner, yung issue ng tiwala, alam mo, nakakalungkot kasi pati Armed Forces of the Philippines nadadamay, di ba?
nadadamay dahil sa korupsyon. Di ba sila? Nabato sila ng 15 billion. Imbis na tayong mga Pilipino magtitiwala dito sa Armed Forces of the Philippines, wala na nagkalit-silitsi na. Ang mga Pilipino wala ng kumpiyansa sa ating sandatahang lakas. Mantakin mo first time in the history na naglabas ng survey patungkol sa mga militar na di umano ang mga Pilipino may tiwala pa rin sa mga militar. Pinalabas nila, di ba? 70%. Dapat wala ng question yung pagtitiwala mo sa mga militar. Wala nang tanong-tanong, hindi mo na kailangan i-survey kasi dapat sila pagkakatiwalaan at hindi 70%. Dapat 100%. Dapat may tiwala ang taong bayan sa mga military. Bakit nagkaganito ngayon? Dahil itong mismong militar ay naidikit ang kanilang pangalan, ang kanilang institusyon sa dalawang buhayang si Martin Romualdez at si Saldico. Kaya ngayon, nagkaaligagana na sila ngayon So wala na tayong tiwala. Sira ang dignidad, sira ang credibility, sira ang kanilang pagkatao, ang kanilang institusyon under Browner. Dahil itong si Browner nagpakatuta sa mga politiko na nandyan ngayon sa gobyerno, partner. Kaya halata yung mga galawan ni Browner ngayon Kaya pinupuna sila ni Kung Pulong Duterte. Binibira siya ng binibira ni Kung Pulong Duterte. Paano ba naman? Magmayabang. Sasabihin pa naman ni Browner, meron tayong missile system galing ng Amerika na yung missile system nito ay aabot hanggang China. Mantakin mo Aabot daw na hanggang China, nagmayabang ka. So ibig sabihin, gusto mo ng digmaan, gusto mo ng kaguluhan, na ngayon ay tinitira naman si Kung Pulong Duterte na pro-China daw tayo kasama mga kapihil. Pro-China ka daw. Wala akong pakialam kung pro-China ako. Totoo naman talaga, may bilang ng produkto ng China. Sarap-sarap ng tikoy, partner Hindi ka kumakain ng tikoy, sarap-sarap ng tikoy. Iprito mo yan, lagyan ng itlog. Eto pa, partner, dagdag ko lang doon sa sinabi mo, doon sa sinabi rin ni Browner, di ba kapag sinabi mo yung gano'n na ito, meron kaming Typhoon missiles, US Typhoon missiles, Abot sa China. Abot to hanggang China. Partner, parang ganito lang yan, partner, Kasi dinepensahan niya Nagpalusot siya, partner, na hindi daw gano'n ang ibig niyang sabihin, no? Sige, ganituin natin, bigyan natin sample lang naman to. Halimbawa, yung kapitbahay ni Browner. Tapos merong baril. Medyo nagkatinginan sila ng masama nung mga nakarang araw pa. Tapos nag-post ngayon sa social media yung kapitbahay niya. May baril ako. May baril ako. Itong baril ko na to, abot to sa bahay ni General Browner. O ano kaya iisipin niya? Di ba? Ganun lang, kasimple. Partner, parang pinoprovoke itong mama na ito, yung China. Digmaan. Oo, digmaan po talaga, wala tayong kaya. Correct. Yun na muna. Partner Bimar. Yan ang problema nga dito mga kapartner. Kasi ang nangyayari sa atin ngayon, para bagang hawa-hawa na system yung nangyayari. Sira yung isang institusyon, masisira din yung ibang mga institusyon dito sa pamunuan ni Marcos Jr. Tingnan nyo, partner Bimar, ang tawag doon, domino effect. Yan. Yes, tingnan nyo, partner, unang-una talagang nasira ang institusyon dito sa ating bansa ay itong Kongreso. Kung mapapansin niyo, partner, yung una nilang pagtatangka noon yung PI ni Tambaloslos, naalala niyo yun mga kapartner? Di ba nasira sila doon dahil nabulgar yun ni Tatay Digong na ang gagawin nila ay papalitan nila ang konstitusyon sa pamamagitan lang ng PI, yung People's Initiative, na dadayain nila ang perma sa pamamagitan ng magbibigay ng ayuda para pumirma ang taong bayan. Na ang taong bayan, hindi nila alam ang kanilang pinipirmahan. So, di ba? Dahil doon, sirang-sira sila kasi nga nabisto, nabuking ang masamang plano, maitim na plano nitong ni Martin. Ngayon, mga kapartner, sira na itong Senado, ay Kongreso. Pumunta naman tayo sa Senado nung panahon hindi pa masyado ganun kasira, hindi pa masyado nasisira itong Senado. Nang pinalitan ito ni Escudero, eto na, nung bago palitan, di ba? Pansinin ninyo na nagkaroon muna ng hearing tungkol sa pulburon issue ni BBM. Saka ngayon tinanggal itong si Zubere. Pagkatapos si Zubere, ito naman si pangalan nito si Escudero. Nung si Escudero nang nandyan mga kapartner,
ang issue na naman ngayon, eto na, yung Blue Ribbon Committee. Nung nailabas ngayon itong issue tungkol dito sa pangalan ni Martin Romualdez at ni Saldico na hindi mabanggit-banggit, si Bac, itong si Escudero at saka itong si Marcoleta. Kumbaga, domino effect mga kapartner, nagmula ang pagkakasira doon sa Congress, napunta sa Senate, at pagpunta naman din dito sa panggigipit ng mga otoridad, nauna dito sa QGC sa pamamagitan ni Torre. Nasira din itong PNP dahil dun sa banat ni Torre na talaga naman pasok sa QGC compound na kahit wala siyang dalang search warrant. Ang hawak niya, warrant of arrest kay Pastor Kibuloy lang. So ito, magkaiba yung warrant of arrest kaysa sa search warrant. Pero yung ginawa nila, nag-search sila doon. So yung mga yun, nangyari lahat yun kahit illegal. So sira sila doon. Ito na naman ngayon Weimar, parang inikot mo na talaga yung buong mundo, kwininto mo na. Oh, di ba? Kasi napapag-usapan natin paano ngayon nagkaroon ng domino effect. Lahat na sila na eh. Papunta na ito ngayon dito sa tawag dito? Militar. Armed Forces. Yung militar ngayon yung nangyari, di ba partner, may mga naglabasan, nilabas ng NET 25 na may natuklasan na 15 billion, mayroon din pala itong project, itong Ghost. EFP, Ghost Project. Ngayon, mayroon pang naglabasan ng mga video call na mismo si Martin at saka itong si Saldico. Saldimo. Hindi ko Saldimo yan, partner. Saldimo yan. Saldi niya. Saldi niya ka lang. Saldi nila. Saldi nila. Ngayon, yun. Kaya ngayon, ito na. Tapos ito ngayon si Bronner, nang binanatan siya ni Pulong. Congressman Pulong dahil nga dito sa kanyang pronouncement na aabot doon hanggang China. Simpleng yan partner eh. Simpleng arithmetic lang yan. Yan ay isang maliwanag na simpleng pitik pagbabanta. Provocation. Pagpo-provoke na, huwag kayong luloko-loko dyan dahil mayroon kaming kakampi. May missile kami. May missile kami na aabot hanggang dyan sa inyo. 10 piraso lang man yan, 10 piraso man lang yan. Ang problema partner ito, may lumabas na balita, yung isang helicopter ng US partner. Helicopter partner. Ha? Ano yun? US Air Force yun, partner. Yata. Bumagsak dyan sa South China Sea. Okay, bago lang yan. Partner. Aircraft, dalawa. US Dalawa yun? US, Jet, US Navy jet yata yung nakano doon, no? Yun, Aircraft Alias, partner. Bumagsak yun. yan. So, ito partner ang tanong dito. Isipin nyo wala pa nga, hindi pa nga binabanatan ng China. Weimar, ayusin natin. Basahin ko lang yung sinasabi mo, US aircraft. Okay. Ito galing sa One News. The US Navy said all 5 crew members were rescued after 2 aircraft from the USS Nimitz CVN-68 went down during separate routine operations in the South China Sea on October 26. An MH-60R Seahawk helicopter para to partner from Helicopter Maritime Strike Squadron 73 went down at about 2:45 p.m. Followed by an F/A-18F Super Hornet from Strike Fighter Squadron 22 at 3:15 p.m. The Navy said search and rescue teams from Carrier Strike Group 11 recovered all personnel who are safe and in stable condition. That causes of both incidents are under investigation. Aircraft partner, parang pangdigma na talaga ito partner, Weimar. Ito nga yung picture niya, no? Dalawa. Yan, dalawa. Pandigma partner. So, yan ngayon, di ba? Hindi pa ito nagkakatirahan sila doon, bumagsak na siya. So, di ba, mga kapartner, kumbaga ito, bumagsak na. Samantalang ito si Bronner, kung makapagyabang, ganyan niya ipagyabang, di ba? Hindi naman natin sa minamasama yung ni Bronner. Kaya lang, kasi ang implikasyon kasi nito, para bagang nag-uudyok ka, para bagang tila nagyayabang ka, nang hindi naman sa'yo. At itong mga ito mismo, ayan, nagbabagsakan na nga eh. Bubulong ko sa inyo, partner. Ito yun. Alam niyo kung bakit? Bakit? Kasi yung mga aircraft na yan, made in China. Kagwang ka, Weimar. Ano yung joke yun? Joke lang yun! Joke lang yun. Yung hindi matawa, alam nyo na.
Pag matalino yung joke ko. Alam nyo mga kapartner, nakakatakot yung ginagawa ni brother. Lilinisin natin baka sabihin na naman nila, puro China tayo, mga animal kayo. Puro Pilipino tayo, di ba? Pro-life. Gusto natin ng kapayapaan. Correct. Kaya Oo. tanggapin na lang natin ang katotohanan na brownie. Tanggapin na natin mga loyalista, mga dilawan. Hindi natin kaya ang China sa digmaan, anak ng kamuti. Correct. Hindi po natin kaya yung kanilang militarisasyon. Meron na nga sila submarine. Ang pinag-uusapan natin, di ba, yung dispute area sa South China Sea. Karagatan yan. Meron ba tayo submarino? Kasi kung karagatan, di karagatan din yung digmaan yan. Wala tayong ganun. O nga, meron tayong hiniram galing sa Amerika na missile system. Ilan ba yung missile lang dyan? May 10 ba? O 2 lang? Baka 2 lang o 3 lang. Kung paltik pa yung isa, patay tayo dyan. Wala na. Hindi ba ninyo alam na ang China ang pinakamaraming missile sa buong mundo? Correct. Oo. Kung ibagsak lahat sa atin yan, wala tayong kagaya ng ng Israel na may Iron Dome. Israel nga may Iron Dome, hindi pa rin uubra. Paano pa kaya tayo? Sino yung sasangga ng mga missile system ng China na paputukin sa taas at hindi babagsak sa kalupaan ng Pilipinas? Meron bang panlaban si BBM? Yung mga supporters niya. Okay, sana kung yung mga supporters niya mauna doon. Ang kawawa yung mga Pilipino, yung kawawa yung mga militar. Alam ko ang mga militar ayaw ng digmaan, gusto ng kapayapaan. Pero bakit yung brownie na ito ay nagpo-provoke na at nagmamayabang na meron kaming missile na aabot sa China? Kung gantihan tayo, pagsampulan tayo ng ganyan, kayo nagsasabi kayo ng gano'n, ito sa amin, hindi na kayo magsasalita, saluhin nyo. Ito yung missile. Anong mangyayari sa bansa? Didigmaan na. Correct, Turun. partner. Partner, no? Alam nyo, mayroon pa akong isang alam, partner. Pagka alam mo yung China, kahit hindi ko pinupuri yung China, pero alam mo, ang China hindi na kailangan gumamit ng baril, kayang-kaya nila tayong talunin, mga partner. Alam Correct. niyo, Oo. alam niyo kung bakit? Ekonomiya. Sa ekonomiya. Hindi yung partner, ito yon. Hindi na, wala silang ibang gagawin, partner. Kundi dahil nga, partner, ang atin pong programa dito ng tawag dito, flood control, di ba? Sira-sira, walang kwenta, hindi maayos, di ba? Partner, hindi na kailangan pa ng anumang sandata ng ng China, kundi umihi lang sila ng sabay-sabay sa Pilipinas. Tapos Lunod tayo. lahat ng ating flood control project. Wala na kami, partner, wala nang sandata 'yon. Wala nang armas-armas 'yon. Ihi lang sila lahat. Partner KPL, magkomento ka naman. Tawa-tawa ka lang dyan. Wala na, okay na ako doon. Na-i-comment niya na lahat eh. Sige, mag-issue ng permit na tayo. Partner,